Hi guys, and hello sa aming mga viewers. It's another day, another series na naman bilang isang negosyante. At syempre kapag negosyante ka, hindi ka pwedeng sumuko, dapat lagi kang lumalaban. Higit sa lahat, kapag negosyante ka, dapat malikot ang iyong utak. Sa diskarte, dapat marunong ka maging creative, marunong ka maging resourceful. Yung discarding na tipong, ay, piyesta ngayon, ano kaya malakas kapag piyesta? Ay, magpapasko, ano kaya pwedeng maibenta sa Pasko? O di kaya, ay, sunod-sunod yung kasal namin, ano kaya kung magbalot ako ng mga regalo na ready-made? Kasi alam naman natin, mga negosyante, na hindi pantay-pantay ang mga kinikita natin araw-araw. May malakas, may matumal, may isang bagsakang blessing din naman. Kaya dapat tayong mga negosyante, malikot ang ating mga utak. Dapat sinasabay natin sa uso yung mga negosyo natin. Hindi naman pwedeng nakasteady lang tayo sa isang sulok tapos naghihintay lang tayo ng ating mga customer. Dapat marunong tayo mag-isip ng ating mga marketing strategy para yung negosyo natin hindi na pag-iiwanan. Tapos dapat hands-on ka, mapalinis man yan o mapa-inventory. Dapat ikaw mismo gumagawa para alam mo kung ano yung kailangan at kung ano yung dapat i-adjust mo. Dahil hindi tayo pwedeng mag-overstock ng mga items, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo. At lalong-lalo na din kung ang paninda mo ay mga dry goods. Dahil kapag nag-overstock ka, naku, kukulangan ka talaga sa fund. Mahihirapan ka magpaikot ng iyong pinuhunan. Kailangan mo pang hintayin mabenta yung mga binili mo mga stocks. Tapos kailangan mo na yung fund. Diyan naman papasok yung utang. Yung mapapautang ka na nga lang ng wala sa oras dahil short na short ka sa fund mo. Kaya dapat tayo mga negosyante maging hands-on tayo sa negosyo natin. Maliit man yan o malaking negosyo. So paano hanggang dito muna ang video natin? Sana may natutunan kayo or na-inspire namin kayo. Kaya ikaw, anong ganap ng araw mo? I-share mo naman yan.